Balik tayo sa sa ohms law. Meron ko rito 12 volts. So 12 volts. 12 volts na supply, di ba? Ayan, 12 volts. 50 ang range natin. Tapos kukuha tayo ngayon ng dalawang 560 ohms. Pagka ginanyan mo siya, pag sinukat mo rito, parallel to naka-parallel. So yan, parallel. Pag sinukatan mo rito yan, pare-pares 12 volts. Yan. Bali ang circuit niya, ganito. Ang diagram niya, ganyan. 12 volts. DC. Tapos 0 volts. 560 ohms. 560 ohms. Ayan o. 560 ohms. Ganyan ang ano yan. Ang sinukat natin dito. Dito ko nagsukat. Ay, ito ba? Vertical. Dito ko nagsukat. Diba? Dito ko nagsukat. Dito ko nagsukat. Pare-pares lang makukuha mong voltahe dyan. Dahil magkakaano siya. Magkadugtong dito sa taas. Magkakadugtong siya. Ay, pag siniris natin siya, parallel parallel. Hawakan mo. Nag-iinit. Nag-iinit. Kaya yan nag-iinit kasi may wattage yan, tsaka may amperaheng kaya. Ang kaya lang nito na wattage 1/4 watt o 0.25 watts. 0.25 watts. Pag siniris natin ganyan, ay, anayin pala natin muna. Hindi nakaparallel. Pag nakaparallel, sukatin natin ang ohms kung ilan. Times 1. Times 1 yan na. Tapos hit mo muna sa 0. Yan, 0 mo muna. Ang bawat isa, 560 ohms. Pag tinotal, nasa 100, di ba? Ay, nasa 100. Approximate lang ha. Almost. May formula yan. Kung paano sinusuma yan. Tandaan mo, halos approximate 100. 100 ohms. Ayun. Medyo komplikado kasi yung ganito eh. Pero yan, 560 ohms divide 3. Parang ganun. 1 over 560. Ano? Kalimutan ko na. Ito muna tayo. Sa series naman. Ayan. Sa series. Ito ang circuit na series. 12 volts, 0 volts. Tapos may resistor ka rito. Yan, dalawa. Meron kang posibleng pagsukatan ng voltahe dito. Una. Ilan voltahe yan? Range natin is 12. 12 ang voltahe natin. Ito 50. 50 volts yan na dito tayo magre-reading. Nabura lang yung dyan. Pero 50 volts yan. Ito. Yung pangalawa. 12. Pwede mo pa, dito ako nagsukat ng una ha. Ito sa kato. Isinukatan ko na. Sumunod, sukatan natin dito. Ilan? Baba na sa 7. Ibaba natin kasi nasa 7. Pwede na natin ibaba to. Nasa range ng 10 lang yan. Nabura lang. 6. Sukat dito.
6 volts. Na-read na 6 volts. Ano? 6 volts. Binabago. Kung tingnan mo, dito, mula sa 12, tapos napunta rito, Yung kalahati. nakalahati. Nakalahati na. Ito, 560 ohms ito. 560 ohms. 560 ohms. So, pagka nakalahati. Meron siya ritong kalahati. Tapos, pag ginawa pa natin, linipat natin dito, Kalahati ulit. kalahati uli. Di nag-reading tayo rito. 6 volts. Nag-reading tayo dito, ganyan. 6 volts. Tapos dito naman, nag-reading din tayo dito. 6 volts din. Ay, 6 volts na. Diba? Ganyan kakalahati siya. Oh. Nakukompute yan. Pagka ginanyan mo naman to, hawakan mo kung nag-init. Hindi nag-init. Kasi nakaya ng wattage nito. Yung ano niya, Voltage. voltage. Itong resistor na to, ang ano niya, 560 ohms lang ginagamit natin. Over 1 watt. Katumbas ng 0.25 watts. Ma! Ma! Nagalagod ako. Doon kayo sa loob, ma. So, itong ano, itong resistor, meron siyang, ang lakas! Itong resistor, meron siyang wattage na 1 watts. Pag kinumbert mo sa decimal point, 25 watts. Ayun, tapos ito, 560 ohms ang value. Ayun, may formula yan. Para ano, yung wattage yan, dito yan. Yung wattage, power sa power yan. O yan, power. Diba, meron ka ng available na wattage sa resistor. Power equals 0.25. Tapos kung ian mo yung power, equals, kukumpit mo pa rito. Available yung resistor mo. Tapos, yung value ng resistor. Tapos yung voltahe, available din. Ang nawawala is ano, IR. Ampere. Ito ang kukunin, may voltahe ito. Sa kanan natin. Matatagalan tayo. Pag kinamit mo kasi itong IR. Voltage over R yan. Tapos ito naman, voltage is IR. Diba? Pag inano mo ito, normal yan. Sa kanan natin lang yan. May wattage kasi yan. Balik tayo rito para hindi tayo magtagal. Pag inano mo to, pag pinaralel mo isa na to, pag-aralan pa natin yan, balikan natin yan. Pag ginanyan mo siya, nabago. Hindi na siya bali ang naging niya. Naging 12 volts 0. Nagkaroon ka ng resistor dito. Basta yung resistor sa kabila. Nag-resistor ka pa rito. Ayun 560 ohms din to. 560 ohms. 560 ohms din. Ang nag-reading dito, 8 volts. naging 8. Ayun. Diba 8? 8 volts. Yung sa kabila. Ayan. 8 dito.
bumaba, naging 4. Total pa rin ng ano. Ganun pa. Hindi. Parang binigay yung Mula rito, 4 volts. 4 volts. Yan. Tapos ito, 8 volts. Diba? napunta din yung 2 volts. Wala napunta ron. Napunta yung 2 volts. Ito kasi na, itong dalawa na to, napagsuma yan. Mm. Napagsuma yan. Ang nagiging itong 560 ohms na yan, para makuha mo yung dalawang value ng resistor na ganyan. Ito parang natatandaan ko eh. Pero pag-aaralan natin din yung value. Ang total nito, ito yung 12 natin, half nung ano. Ang total yan, divide to mo lang to. Ito mag-resistant niya. 560 ohms. I-divide lang. 560 ohms. Sa ano yan? Sa magkapukang value. Divide to 280. Bali ito, naging 280 ohms yan. Ito Isang natin. resistor. Tapos ito 560. Ayan. Naging isang resistor na lang siya kasi parallel na siya. Tapos ito 560 pa rin. Tama. Parallel. Parallel. Yan lang natatanda ko muna. Pero ano ito ba? Aralin ko ulit para maituro siya. So pag inaktol natin, hawakan mo ito kung mainit. Hindi ano. Pag sinukatan natin, times 1 to, times 10 natin. Kasi 560 times 10. 560 divide 10 para makuha natin yung ano natin kanya. Kung saan tayo magre-range. 560 divide 10. 56. Dapat nasa 56 siya. Dito dapat. Buka natin. Ay. Hindi pala. 56. Kasi nagkano kanina napunta dun sa range ng times 1. Ayan, di ba? 56. Yung isa, ito na yan 56. Ito yung 56. 10 times 56, 560. Tapos ito, ang magiging ano to, 80. Sukatin natin dito. Nasa 280 na. Di tama yung ano natin. Ayan. So, ito nagkaroon to ng bali, ito isa lang ang diagram nito eh. 12 volts 0. 12 volts, 12 volts. Okay. Tapos kung sa titingnan natin yung amperahe nito, kung magsusukat yan ng amperahe, lagay muna natin dito. Alisin muna natin ito para hindi gaano ano. Balik tayo dito. Sa dalawang ano na to. Pag magsusukat ka ng amperahe, di ba nakaganyan ang circuit niya? Hindi ka makakapagsukat ng amperahe dyan. Ito ampere, 250 mA ito. Barado lang, 250 mA ito. Hindi ka pwede magsukat ng paganyan. Iba ang pagsusukat yan. Ang gagawin dyan, pinuputol yan. Tapos isisingit mo. Baliktad. Yan. Negative sa negative. Ayan. Sobra. Ibig sabihin mataas pa sa 250 yung amperahe nito na pumapasok. Kasi 250 hanggang 250 lang yan eh. Ito ang isa gamitin natin. Mas mataas ang ano nito eh. Ito 500 milliampere. Baka tayong clip dyan. Asan yung clip dyan? Yung ginagamit natin clip. Ayan. 500 na dito tayo. Ito magiging 500 yan. 50. Ano pa nagre-reflect? So magiging reading niya ground. Yun. Yung ground dito sa negative. Ay, yun sa negative probe.
Tapos positive. So 500. Ito 500. Saka yun. Isang 500. Ito yung 250. Bakit? Ibang ano nito ah. Hindi ko alam kung 250 ito eh. 250 milliampere. Ito 50 milliampere. 50 milliampere. Ito 10 milliampere. Oh. So 10 milliampere. Ito nakalimutan ko ito. Bakit dito ay mataas? Kaiba reading nila. Pag ito ang ginagamit ko iba. Kaya sira natin test natin. Yan 250. so Ayan, ito yung tama. Nag-ano lang, nagloko lang. Nagloko lang yung ano, tester. Limutan ko yung range nito eh. Ang kaparehas nito. Kaparehas ng range nito yan. Tester dito. Nissin 2360 na. Ayan o, 250. Ay, 250 milliampere yan o. TC. 250 milliampere. So, ang ano natin, nasa 25 milliampere. Nasa range tayo ng 25 milliampere. So, ayun, sa 25, 10 milliampere din. 24, 10 milliampere nga, pare sila. Nagloko lang kanina yung tester ko. Ano? 25 milliampere. 25. 25 milliampere. So, kahit na dito maputulin yan, kahit dyan maputulin, $25 milliampere din. Kahit dito sa taas, ginagawa kasi natin dito na tayo nagsusukat eh. Yan. Naglalagay dito ng meter, ang ampere. 12 volts. Tapos resistor. Ammeter 0. Diyan, dito tayo nagsisingit. Kahit saan dyan sa napuputulin mo. So, putulin natin dito sa kabila. Yun din marireading mo. Okay. Nasa 10. Nasa 10 pa rin yan ah. Kaya lang nagbabago yun. Kasi nga minsan naglulus yung mga ganito. Kaya kala nababago ng konti dahil may loose. Tsaka yung ano. Yung wire, may ano rin kasi yung resistant. Pabago-bago yan ng konti. Pero pag nakahinang ng maganda. Permis yan. Okay. So ito, ang nababasa natin milliampere. Ang tumatakbong milliampere dito is ano? 10 milliampere. Bale 6 times kung dito natin ano yung 10 milliampere. Point ano yan eh. 0.10, 0.010, 0.01 times
560. Ito ano pala? Ito yung tumatakbo rito. Ang current niya is dito na tumatakbo sa resistor is 0.01 times 560. 560 ohms. Nasa 5.6 pero hindi saktong ano. 5 po, malapit sa 6. Malamang hindi ito saktong ano. Hindi yan kumbaga sa computation sakto. Pero sa reading natin hindi magsasakto talaga. Mahigit siya sa 10. Ang totoong current niya is ano, halimbawa 6 volts. Ano natin muna, 6 volt divide 560 ohms. Ayun. 10 point ano yan? 1.07 milliampere. 1.07 milliampere. 10.7 milliampere. Babalik mo kasi 1, 2, 3. 10.7 milliampere. Yung isa kanina, pagsukat natin, nasa 10 din. Sige, nakita mo na pagkaano niya. Kung paano nahati yung mga supply. Tapos yung init niya, kita mo to, pag linagyan pa natin ng isa to, nababago pa ang ampere niyan. Mababago rin ang ampere niya pag naglagay doon. Ito na yan. Ang amperahan niya ngayon, dahil naglagay ng resistor, ayun, tumaas. Kasi nagdagdag ka pa. Kung magre-recta rito, masusunod yung tester eh. Hindi niya kakayanin. 2 ampere kasi ito eh. 2,000 milliampere. 2,000 yan. Eh yung ano, ito. Eh hanggang ano lang to. 25 milliampere lang. Kaya hindi mo pwedeng i-recta dito yan. Sisira. Oo. Dito pa lang may resistor siya, umaano na. Okay na. Sa resistor na to. Yung ano niya, yung pag-iinit niya related yun sa power, sa wattage niya. Kasi yung ano nito, ang kaya lang nitong wattage na halimbawa, parang kung mapapaliwanag sa itong ano natin, medyo mahirap pero paliwanag ito. Maraming computation. Ito, available to 560 ohms, di ba? 560, ang current kanina is ano, 10 point ano? Ayun, 10.07. 0.0107. Ganyan ang current ng sinama natin. Tapos, itatimes mo sa 6 volt. Yung current na tumatakbo dito sa 560 ohms is 1.0107 ampere. Diba? 0.0107 ampere times 6. Yun yung wattage niya. Multiply mo yung ano, yung 6 volts times dun sa current na tumatakbo rito. Yun ang magiging wattage niya. So, 0.25. Oh. Kasi kung i-convert mo sa point yun, magiging 250 yan. 250 milliwatts. Milliwatts na yan. Ito, 0.064 milliwatts lang yan. Mataas para kaya hindi nag-iinit. Ngayon, kung halimbawa i-recta mo to, tingnan mo. Pag recta natin dito, ano magiging wattage niya? Di ba nag-iinit? Ito yan. Nag-iinit to. Kaya lang hindi natin pwedeng sukatin dito yan. Ito ang pansukat natin. Mataas-taas to. 500 milliampere ito. Subukan pa rin natin. Anahin lang natin. Tingnan lang natin kung pipitik sasagad. Ito. Sukatin, anahin lang natin. Testing lang natin kung kakayanin. Kung ilang milliamp talaga. Baliktad.
500 milliamp yung mas mataas-taas. Ayan, oh. Baba pa rin na. Baba natin. Sa 50. 20. 20. 20 milliamp. Sa 20 milliamp yan. Ibig sabihin, 0.02. 0.02. Tapos ang tumatakbo, 0.02 yung tumatakbong amperahe dito. Times 12 mo, kasi 12 volts dito yan. Di ba ito nakaganyan? Ayan, nakaganyan na. Tapos yung voltahe niya na tumatakbo. Tumatakbo rito ang voltahe. Baliktad. Dito natin para makita natin. Ayan. Tapos ang tumatakbo rito ang voltahe. 12. Yung current niya, 20. So, susumahin natin yan. 0.020 times 12. So, ilagay na natin dito. .020 times 12. 0.24 watts. Pag ginanyan mo, nasagad niya na ang kaya nagiinit. Oh, 24 na. sagad na kaya nagiinit. Kung ngayon, kung pa ito ng tataasan mo pa yung voltahe nito, masisira na to. Nagiinit na, nasagad niya na, oh. 25 volts lang kailangan niya. Ay, 0.25. Naging point. Naabot niyo. Diba? 20 po. Naabot niya yung Naabot niyo yung wattage nito. Kaya kung tataas pa sa 12 volts na to, tataas pa sa 12 volts, masisira na to. Kaya sa lang yan. Hindi pwedeng sobrahan ng matagal. Masisira. Naanan mo na kung bakit nasisira yung pyesa. Ngayon yung mga shorted na gano'n, di ba? Minsan, ganito nangyayari. Pag bumaba ng gusto yung resistant nung pag nag-short ang capacitor, pag nag-short, di ba, meron yung 5 volts. Tapos magkakaroon ka lang ng reading ng mga lang siya, mga 1 ohms, wala pang 1 ohms. Sabihin mong 0.5 ohms. Subukan ka, yung, tapos ang tingnan natin ha, sukatin natin. Ang resistant na pagka shorted, halos 0.5. Pag shorted? Oo, halos 0.5 yung pag shorted. Bumaba, wala pang 1 ohms, minsan 1 ohms. Pero pag talagang shortage, wala pang 0.5 o basta mababa pa sa 1 ohms. Sabihin natin ang supply niya is 5 volts. Tapos ang resistant niya, na nung mag-short niya, nakasukat mo lang is 0.5. Divide 5 volts, divide 0.5 ohms. 10 ampere. Diba? 10 ampere. 10 ampere. So, kailangan mong mas matas na amperahe doon para mapalitaw, mainitan mo yung Para mapainit mo yun. Oh. Para mapayan. Kaya lang kung halimbawa naman kung mababa ang wattage ng pagkakashort niya, kasi short lang yan eh. Contact lang yun. Tsaka na mababa ang wattage nun. Pagka ganun. O mababa lang kasi nagdikit lang na gano'n yun ng konti. Kaya mag-iinit yun. Mababa. Hindi katulad yung naka-wield talagang ganyan. Makukuha mo talaga yung Yan. yung 10 ampere na pag linagyan mo nga. Halimbawa, yung voltahe mo, taasan mo. Yan kailangan nun para mapaputok mo. Kailangan mas mataas pa sa 10 ampere. Kailangan mas mataas pa. Oo, para mapaghiwalay mo yan. Kaya lang, dahil nga, siya, temporary nang magkaganon lang. Mababa lang wattage ng nagkaano niyan. Mag-iinit yun. Magkadikit lang na ganyan. Pero kung talagang magkadikit yan, yung hinang talaga, hindi mo mapapaano yan. Hindi mo mapapaputok yung na yan. Hindi mo mapapag-init yan. Kasi kailangan mo pa ng 5 volts na 10 ampere. Para mapaghiwalay mo yan. Kasi ang kailangan yung wattage, di ba? Ang nyo pala. Ay, hindi pala. Sinukat natin. 5 volts divide 5
5 volts divide 0.5. O 10 ampere nga. 10 ampere. Kailangan mo ng mas mahigit pa sa 10 ampere na 5 volts para maputol mo yung ano na yan. Dalawa. Mapaghiwalay mo yan. Pero kung dikit lang naman yan, tsaka na supplyan mo lang ng ano yan, mababang amperahe, maghihiwalay yan. Kaya lang halimbawa yung pagkakadikit niyan, may wattage yan. At hindi na-break, hindi niya anabot yung para ma-break. Hindi mo mapag-iwalay. O sabihin natin 5 volts. 5 volts tapos magsusupply ka lang ng ano. Magsusupply ka ng amperahe. Na 3 ampere. 5 times 3. Ay, 5 times 3 na supply. 15 wattage, 15 watts ang ano mo. Ay, 15 ampere ang magkadikit mong ganyan eh. Ay, 15 ampere ang supply mo, di ba? 15 ampere. Halimbawa, sinit mo yon. Sinit mo yung pang break mo na power supply na meron kang sinit mo na 5 volts tapos 3 ampere. Magkakaroon ka ng 15 ohms. 15 ohms na resistant yung pagkakadikit nilang ganyan. Pagkakadikit 15 ohms yan. Pwede nyo nang maputol yun. Sa 3 ampere mapuputol yun. Okay, anong tayo? Dahil basta kuha mo na. Kaya mahalaga yung alam mo yung amperahe at wattage ng mga pyesa. Pag habang lumilit yan, lumilit ang wattage. Habang lumiliit yung ano. Oo. Yung Kasi na minsan, resistance. hindi, ay yung ano, yung size nito. Ayan, lumiliit Kasi niya. yung kapal ng ano niya, habang Value. Oo. Hindi yung ano yung size nito. Kasi yung wattage, yun yung size nung ano, pinaka-body. Pag halimbawa, meron kang wattage, yung ano mo nito, yung malaking katawan, matataas ang wattage nun. Yung wattage, nakarelate yun sa size nung ano mo, Nung pyesa. ng pyesa. Haba halimbawa, may ano pa kasi nito eh, 1/8, mas maliit yun. Mas maliit yung Oy. dinilit ng wattage yan. O mababa lang wattage yun, kaya pwede mong masunog sa ano. Kahit kapares na yan, kahit kayang-kaya nito na maanahan to, ay kung mababa ng mga wattage, masusunog din. Kailangan Oo. na ano. Kaya mo lalakihan yung wattage siya para yung init niya makaya niya ng ma-handle. Kahit nagiinit yun, di ba kanina nagiinit yan. Lakihan mo lang yung wattage niya. Yung init niya makakaya niyang ano, hindi masunog. Kailangan mataas din yung wattage. Tataasan mo ganyan. Dahil pag luminakihan mo yan, yung heat niya ma-absorb. Hindi masusunog. Pero pagka wala nag-absorb ng init ng pyesa, mas madaling masisira. Kaya linalagyan niya ng mga pan. Kasi abot niya na yung wattage niya. Naabot niya. Lalagyan mo ng pan. Nasasagad na eh. May bawat pyesa may watts. Diode tayo. Okay na to. O, para mag-diretso sa transistor. Sa diode. Ay, dito tayo. Paano ba?